Yan, isang mapagpalang araw ng Sabat po sa ating lahat at magandang umaga. Para po sa ating pag-aawitan, sa ating family time, nanayahan ko po lahat ay umuko para sa ating maiksing panalangin. Ama banal, dakila ka po sa lahat, Panginoon, sa araw ng Sabat na ito. Binabalik po namin ang aming papuri at pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, pangunahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Nang sa ganun, Panginoon, ang bawat mensahe na amin naawitin ay amin tong maunawaan at patuloy na magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. For our first song, let us sing, Worthy, Worthy is the Lamb. For our next song, let us sing Wake the Song. Every thought that's
opening song, Shall We All Stand and let's sing Trust and Obey. Kayo pong lahat ay lumuhod sa ating panalangin. O Diyos, mahabaging ka sa lahat, Panginoon. Salamat sa loob ng isang linggo na kami ay iyong iningatan. Salamat din, Panginoon, sa magandang pagkakataon na ito. Ganon din sa magandang panahon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ama, sa aming mga kapatid na patungo pa lang dito sa iyong bahay-sambahan na iyo din po silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng kapahamakan, mga karamdaman. Umaasa din ako, Panginoon, na pakaingatan mo din, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ganon din ang magdadala ng family time, Panginoon, ay pangunahan mo siya. At hindi po, O Diyos, ang masunod, kundi ikaw po, Panginoon, ang masusunod. Umaasa din kami, Panginoon, na kami din ay iyong pakalinisin sa lahat naming pagkakasala at pagkukulang sa iyo upang kami ay kaaya-aya sa iyong paanan. Umaasa kami na iyong dinggin ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Good morning and happy Sabbath po mga kapatid. At sa umagang ito ay purihin po natin ang atin pong Panginoon sapagkat tayo po ay muling inihatid o tayo po muli ay nakarating sa bahay-sambahan upang siya po ay ating purihin sa espiritu at katotohanan. Ayan po, ang akin pong bahagi sa umagang ito ay akin pong ipakikilala ang mga may bahagi sa atin pong family worship. Ayan, ang nanguna po sa atin pong pag-aawitan ay si Sister Lisa Masong. Then sinundan po ito ng opening song na matatagpuan pinamagatang When We Walk with the Lord. Then opening prayer po ni Sister Irene Salazar. Then ang magbibigay po ng mensahe para po sa ating family time ay si Brad Dodds Baliejos. And then closing song, closing prayer. Then ang presider po ay ang inyong lingkod, Sister Lilia Ranis. So yan po ang pagkakasunod po ng atin pong family time worship. Good morning po sa atin lahat, mga kapatid. Happy Sabbath. Tunay na ang Panginoon ay napakabuti sa ating buhay sapagkat pinagkaluban tayo ng panahon na maaliwalas at masarap pala ang pumasok ng maaga sa araw ng Sabat. Malamig, walang traffic pag maaga pa. So kanina po ay binati ko si Sir Chad ng Happy Sabbath. Naikwento ko sa kanya na first time ko na pumasok ng 8 o'clock. Imagine nyo mga kapatid, ako po ay mag-7 years na bilang Adventist. 2018 po ako nabinyagan. At first time ko rin po, sabi ni Sir Chad, historical daw. History daw. Dahil ito ay isang araw na napakaaga kong pumasok. So purihin ang Panginoon dahil patuloy tayong magpapagamit sa Kanya dahil malapit na talaga siyang dumating sa mga nangyayari sa ating panahon. Kaya dapat tayo ay magsumikap kung nagnanais tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya't salamat sa Panginoon dahil muli ay pinagkaluban niya naman ako ng panahon upang paglingkuran kayo mga kapatid. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin pansamantala. Dakila naming Ama na nasa mga langit, patuloy ka naming purihin sa umagang ito at kami po ay mag-aaral at kami po ay inyong patnubayan. Pangunahan po nawa kami ng banal na Espiritu sa aming pakikinig at sa aming pag-aaral ay magbigay ito sa amin ng kaliwanag at maging matatag ang aming pananampalataya bago po kayo dumating. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan sa aming pag-aaral ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa aming Panginoong Yesus. Amen. So mga kapatid, sino po ang may mga cellphone dito? So halos lahat meron, no? Yung mga tatay, nanay, meron. At yung mga anak din natin na minsan, yung marunong ng magpindot ay mayroon na rin gamit-gamit, di po ba? So, ang ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan kong plug-in and reconnect. So, ano po ba ang ibig sabihin ng plug-in and reconnect? So, ang plug-in, ito ay muli nating pag nalobat ay ating muling isasaksak at i-reconnect sa kuryente yung ating phone sa pamamagitan ng charger. So, pag dumating na ang pula, na malapit ng malobat yung paggamit natin ng cellphone, naisip natin na kailangan na nating i-recharge o i-reconnect. So, halos lahat ganyan, minsan 5% namupula na, minsan isineset nila ng 15%, 20% para medyo matagal-tagal pa yung paggamit. Ngunit pagdating ng pula,
ang ating nasa isip ay nababahala na tayo, kailangan na nating mag-recharge dahil malapit nang malobat. Kailangan natin tuloy-tuloy ang paggamit ng cellphone. So ang iba, umaabot ng 100% full charge bago nila gamitin. Ngunit yung iba, hindi na umaabot ng 100%, di ba? Mga 50% pa lang, nandiyan, gamit-gamit na yung cellphone. Tuloy-tuloy na naman, di ba? So, sa ating buhay mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng reconnect? O reconnect saan? So, ang sabi po ni Susan Yang, isang writer ng isang kolumnista, ang reconnect daw po ay reconnect to what makes you happy and brings you joy. If there is something that used to make you happy, which you have stopped doing it, do it again. Seek to find deeper meaning and significance rather than living on the surface. So ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Kung may mga bagay na nagpapasaya sa ating buhay na hindi pa natin hindi mo ginagawa, gawin mo ito muli. Ay sabi dito. So halimbawa po, alin po ba ang nagpapasayo sa iyong buhay? Makasama po ba ang iyong pamilya o makasama yung cellphone mo sa araw-araw? So, kung saan ka nag-stop, na masaya ka na nakakasama mo ang isang pamilya o yung pamilya mo, ay muli mo daw itong muling gawin upang ikaw ay maging masaya. So, ibig sabihin po, ang pamilya ay napakahalaga sa ating tahanan. So, ano po ba ang mga ginagawa ng mga nanay, tatay pag galing po sa trabaho? Pag-uwi sa tahanan, alam nila pagod sila, manunood ng TV, gagamit ng cellphone, o di kaya'y nagpapahinga sa kwarto, mag-isa, at nag-iisip kung anong gagawin. Na dati-rati ang kanyang ginagawa na nakakakwentuhan yung mga anak, ang kanyang asawa ay nawala na dahil sa kanyang pagod sa buong maghapon sa kanyang trabaho. So yun po ang isang dahilan mga kapatid. O di kaya na may mga gustong mag-isa lang. Hindi dahil ako'y malungkot, sabi niya, o pagod o galit. Need ko lang mag-recharge. So ibig sabihin, dahil sa kapaguran niya sa buong maghapon, ay nais niya uling maging malakas dahil sa pamamagitan ng pagpapahinga ng mag-isa. So, meron namang iba na pagkatapos sa buong maghapon na pagmi-meeting o pakikitungo sa mga iba't ibang tao, ang gusto ay maging matulog na lang sa buong magdamag. Hindi nakakain, wala ng communication sa mga anak dahil sa sobrang pagod. So pagkatapos niyang uminom ng tubig, yun, tuloy-tuloy na sa kwarto at matutulog. So, yun yung mga katangian ng mga nanay, tatay sa ating pamilya, mga kapatid. So nakakalimutan na natin ang halaga ng pamilya sa ating buhay dahil sa ating busy sa ating paggawa sa buong maghapon. So, pag ganito mga kapatid, na ang katangian ng isang nanay o tatay ay meron ito, dapat maunawaan po natin. Dahil may tatlong klasing tao ang ating dapat malaman dahil kung hindi po natin maintindihan ito, ay nag-iisip tayo ng hindi maganda o negative sa ating partner sa buhay. Ang una po, tinatawag na introvert. Ano po ba ang ibig sabihin ng introvert? Ito po ay ang taong gustong mag-isa lamang. No? Gusto ng tahimik. Ito ibig sabihin yung mga hindi, shy type po ba yung anti-social na mga tao? Meron po ba kayo nito mga kapatid? May time tayong ganito, no? So, ang number 2, ang pangalawa po ay extrovert. Ito naman po yung palakaibigan o yung friendly na tinatawag. So, ito ay madali siyang makisama sa ibang tao. Yung enjoyment niya ay nasa social interaction. Nakikipag-interact siya lagi sa mga tao. Hindi siya nahiya
Ibig sabihin ay, sabi nga nila, makapal ang mukha. Sabat ng sabat, kwento ng kwento, dada ng dada, tuloy-tuloy, wala ng preno. So, yun yung mga katangian, mga kapatid, na kailangan nating maunawahan. So, sa mga bagay na yon, meron pang isa. Ito ay yung tinatawag na ambivert. Ibig sabihin, marunong siyang mag-balance ng introvert at extrovert. Marunong siyang makisama sa tahimik na tao. Kung makisama ka sa tahimik na tao, di tahimik ka rin. Di mo ba? Tahimik na lang kayong dalawa. At meron naman siyang marunong makisama sa mga magaling magsalita, makwento. So marunong siya sa dalawang bagay na alin po tayo dito mga kapatid. So ito po ang dapat nating malaman sa ating mga partner sa buhay. Dahil kung hindi po ay meron mga hindi pagkakaunawaan na mangyayari po sa loob ng tahanan. So pagdating ng panahon ay magsisisihan ang bawat isa sa loob ng tahanan. So, unawain natin to mga kapatid, kung meron tong mga taglay nating mga katangian to. So, meron tayong 8 bagay, yung 8 ways to recharge your mind and body when you feel drained. So, pag tayo ay nalolobat daw o nadidrain na, merong 8 bagay na aking inihanda mga kapatid. So, ang number 1 po ay make a list of your accomplishment. Ito yung mga tagumpay sa ating trabaho, sa ating paggawa sa bahay, pagtutulong natin sa asawa sa gawain, pagluluto, paglalaba. O sino mga kapatid naglalaba dito ng mga lalaki? Ayan, kumisan pag nakikita kong ganito na meron akong nakakwentuhan, sabihin ko, ay classmate pala tayo. Hindi niya maintindihan, yung pala ay naglalaba rin ako. So, di ba? So, yun yung mga gawain ng mga tigasim mga lalaki. So, number 2, let go of your past mistakes. Ito yung mga nakaraang pagkakamali. Ano po ba yung mga nagawa kong mali sa aking anak o sa aking asawa? Ako ba ay masyadong istrikto o laging galit pag may nagkamali ng konti? So, yun po. Kailangan ay i-let go daw po natin. So, number 3, do something fun. Ito yung laging masaya. Kung masaya ka sa pagtulong mo sa asawa mo sa gawaing bahay, ito ay gawin mo muli. Kung dati-rati ay lagi mo siyang kasamang naghahanda ng pagkain, masaya kayong dalawa dahil bagong kasal o bagong ay laging nagtutulungan. Pero sana ay patuloy pa rin ganun mga kapatid. So yun po, number 4, spend time with close friends and family. So napakaganda mga kapatid yung invitation nila Brother Ranis nung nakaraang linggo, bagamat hindi ako nakarating dahil nauna yung schedule ko dun sa bahay. So pagpaumanhin po sa bagay na yon dahil alam ko kailangan nila ng masakyan. Napakaganda po yung bonding moment ng ating church bilang isang pamilya. Sama-sama, kakainan. Brother Ranis, meron pa bang linupak? Noong linggo, may natira pa. So yun, nakakamiss yung mga ganong bagay na dapat natin gawin. So sa family natin, imbitahin natin yung ating family, yung family members, at yung ating mga kaibigan na mag-picnic sa labas. Gagawa tayo ng mga fun games para masaya yung ating pagsama-sama doon. O kaya mag-fishing. Or sometimes, pwede kayong mag-walking. Diyan, pwede po tayo mag-walking tuwing umaga. So, yun, magiging masaya tayo. So, yun po, nakaka-relieve po yun ng stress sa ating buhay. So, ang number 5, take a break from things and people that brings you down. Ito yung mga negatibong mga pag-iisip ng mga kasama natin sa trabaho, mga kaibigan. So, yun po ay kailangan daw po nating wag munang isipin o wag nating munang pansinin yung mga bagay na yon. Yung mga nagkikriticize sa'yo, walang iba ginawa kundi sa Facebook ay laging negative ang kanilang mga sinasabi. So, number
Number 6, yung meditate or pray. So, yung meditate, kailangan natin pagbulay-bulayan yung ating buhay na mga nangyari at may mga masaya, malungkot na kailangan daw natin pagnilay-nilayan o kung pag-aralan kung ano dapat natin muling gawin. At itong mga bagay na ito mga kapatid ay kailangan nating ilapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pray. Ito yung communication natin sa ating Panginoon. So, spend time with God. Laging nating itatatak sa ating isipan na lagi tayong merong oras sa ating Panginoon. So, number 7, avoid multitasking. So, yon, mga nanay, tatay, hindi pa tapos yung ating ginagawa. Minsan nag-iisip na tayo ng iba. Minsan pinagsasabay ang trabaho. Naglalaba, nagluluto, nag-aalaga ng bata. So, napakahirap nun mga kapatid. So, avoid daw yung ating mga ganong bagay na tambak ang trabaho. So, number 8, ang huli po ay take a break from technology. Ito po yung cellphone na sinasabi kanina. No? So, siguro pag nalobat, wag na muna nating buksan. Ito ay ating hayaan munang mag-full charge hanggang 100%. Isang oras lang naman, makakapagpahinga yung ating isipan o yung daliri natin sa paglalaro. O so papanood ng TikTok, di po ba? So yung 1 hour na yon ay napakahalaga na sa ating buhay. So yun, TV, yan. Yung mga nakakapagod sa ating mga mata sa kapapanood. So napakahalaga po ang pagpapahinga mga kapatid. So yan po, ang 8 pag-recharge ng ating pag-iisip at ang ating katawan. So, malapit na po tayong magtapos mga kapatid. So, sa kabila ng lahat ng ito, ay makamtan man natin lahat ito mga kapatid. Ang mga bagay na ito sa ating buhay, kung hindi tayo nakakonect sa Panginoon, ay lagi pa rin tayong lobat. No? Walang kabuluhan ang ating pagsisikap sa buong maghapon kung wala tayong koneksyon sa Panginoon. At kung tayo mananatili na ganon laging lobat, ay wala tayong magagawa mga kapatid. At nais kong basahin sa inyo ang aklat ng Ecclesiastes chapter 1, verse 2 and 3. Ito po ay napakahalaga upang ating pakinggan mga kapatid. Sa kabila ng ating pagpapagal sa buong maghapon, sa trabaho, paghihirap, ngunit kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay, ito ang sabi niya. Sa Ecclesiastes 1, verse 2 and 3, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Napakalupit mga kapatid, no? Paulit-ulit ang sinabi ng mga ngaral. Ilang beses po yon? 1, 2, 3, 4 na beses, walang kabuluhan ang paggawa natin sa buong maghapon. Sa verse 3, anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? So, yan po, idugtong ko po sa Ecclesiastes chapter 2, verse 22, sapagkat ano ang natatamo ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa at pinagpapaguran sa ilalim ng araw? So, iniisip natin, nagtatagumpay tayo, kumikita tayo, sa kabila ng mga bagay na ito ay walang, sabi dito ay, wala tayong matatamo sa Panginoon kung wala siya sa ating buhay. No? So, wag natin kakalimutan ang ating Panginoon. So, mga kapatid, pumili ka lang sa iyong buhay kung ano ang iyong gusto. Lobat na, 5% sa relasyon mo sa Panginoon o sa 100% na laging full charge. So, mamili ka lang mga kapatid. Total ay binigyan tayo ng malayang pagpili kung saan tayo masaya sa ating buhay. So, ang sabi po ng 1, chapter 15, verse 6 and 7. Dito ko po hinugot yung ating pag-aaral sa chapter 15 ng 1, verse 6 and 7. Ang sabi po niya, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin,
siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sila ay titipunin at iahagis sa apoy at masusunog. Ito po ang magiging hatol natin mga kapatid. Ibuhos man natin lahat ang ating lakas sa pagtatrabaho sa buong maghapon. Kung wala ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong puso, anong sabi po dyan? May hatol po. Ngunit may gantimpala mula sa Panginoon na kung sino yung mananatili sa Kanya at maglilingkod at habang siya ay naglilingkod, ay makikita sa Kanya ang bunga ng Kanyang pinagpaguran sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po ang sabi niya mga kapatid sa verse 7. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Amen, mga kapatid? So, mga kapatid, ito po ang payo ng ating Panginoon na manatili tayo sa Kanya. Yung mga hindi natin nagagawa sa ating pamilya ay patuloy nating balikan at patuloy nating himukin ang bawat miyembro na isama ang Panginoon sa kasiyahan sa loob ng pamilya. Masaya ka man kasama mong pamilya, ngunit kung wala Panginoon, ay wala rin mga kapatid, walang kabuluhan. Isama natin dito sa church, paglingkuran siya, upang tayo ay magbunga. Ito po ang aking dalangin mga kapatid. Happy Sabbath po sa ating lahat. Para po sa ating closing song, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin, O Brother, Be Faithful. And will come the
Purihin ka, Panginoon, sa napakabuting pag-ibig ang mensahe na aming narinig. Pinapakita niyo sa amin ang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Aming dinadalangin ang aming pamilya na patuloy niyong pagbigisin, Ama, at hindi lamang ang aming mga pamilya, kundi ito na rin pong iglesia na aming kinabibilangan ay patuloy niyo pong pagbigkisin ng bawat isa bilang iisang pamilya, isang katawan kay Kristo. Pagpalain niyo nawa ang buhay namin, Panginoon, at sa aming paglilingkod sa buong maghapon, naway kayo po ang Diyos na magbibigay sa amin ng pagpapala upang mapaglingkuran ka namin na maging tapat sa aming puso't isipan. Kami po ay inyong patawarin naman sa aming pagkakasala, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayan, maraming salamat po sa nag-participate po sa atin pong family worship. Sa muli, happy Sabat po sa ating lahat at isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpatuloy ng ating serbisyo, habang ating inihintay ang ating Sabbath School participants, tayo muna ay mag-aawitan. Ating awitin ang My Lord and I sa may bilang 285.
awitin ang To God Be the Glory para sa ating opening song sa Sabbath School. Tayo po ay makalangumod sa panalangin. O dakila po naming Diyos, amang banal na riyan sa mga langit. Kami po ay lubos na papasama po, Panginoon, sa araw ng Sabat na muli po naming narating. Salamat po Diyos sa patuloy po pagkaloob sa amin ng buhay at lakas na kung saan, Panginoon, ay narito kami upang purihin po kayo, sambahin. At masa kami, O Diyos, na kayo po ay magkaloob sa amin ng karunungan na ang mensahe naming mapag-aralan sa buong araw nito ay manatili sa mga puso at isipan. At nawa, Panginoon, ito ang magbigay namin sa aming gabay habang kami ay nagantay sa kalawang pagparito ng aming Panginoong Diyos. Inasahan po namin, O Diyos, na kayo po ang maging sa gitna namin. At nawa, Panginoon, tulungan po ang lahat na may mga bahagi. Nawain niyo pong ipagkaloob ang karunungan. At O Diyos, higit sa lahat, Panginoon, hiling namin na inyo kami linisin sa lahat ng mga pagkulong at pagkakasala upang, O Diyos, kami ay maging karapat-dapat. Hiling po namin ang lahat na ito sa matamis na pangalan namin at kapaligtas na Jesus. Nawa aming dalangin na karating sa inyo. Sa
luklukan ng awa. Ito po aming hiling. Tatamis sa pangalan namin ito po sa Jesus. Amen. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath. God is good all the time. Parang mukhang mahina ata. God is good all the time. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa ngayong umaga po mga kapatid, ang part ko po ay tagapagpakilala ng may mga bahagi na magsisiganap at magsisiganap pa lamang. Ang nanguna po sa ating tagapag-awitan na pinangunahan po tayo ni Sister Crispa Mascardo. Ang opening song po ay To God Be the Glory. At ang ating pong pambungad ng panalangin ay pinangunahan po tayo ni Brother Joe Galedo. Presider po ng inyong po lingkod, Brother J. Aranes. At susundan nito ng secretary report na ibabahagi sa atin ni Sister Eliza Mascardo. Special song ng Rampano Youth. Rampano Youth. And mission spotlight ni Sister Kay Piloton pero wala po siya so ako na po mag-take over. And promotional talk ni Brother Ronnie Ranis. Lesson review by care group, closing song by chorister, and closing prayer by elder. So yun lang po yung ating pong pagkasunod-sunod ng programa sa umagang ito. At sa muli mga kapatid, happy Sabbath. So sunod na po natin ang secretary report ni Sister Eliza Mascardo. Akin pong babanggitin ang nagsiganap na program noong July 26, 2025. So, pinangunahan po tayo ng chorister ni Sister Crispa Mascardo. And ang opening song ay There's Sunshine in My Soul Today. Opening prayer ni Brother Jimmy Salazar. Presider ni Brother J. Aranes. And then, special song ng Flores Sister. And then, mission spotlight ni Sister Zoe Madridiano. And then, promotional talk ni Sister Hilda Hogo. And lesson review by care group. So, at ito naman po ang present and total offerings po ng bawat care group. So, sa care group 1 ay merong present na 11. And then, 2 SDA visitors and isang non-SDA visitor. So, ang total present po ay 14. At ang offering naman po ay 100 at ang overgoal ay 101. So, may total na 201. Sa care group 2 naman po ay out of 7 members. Ang present po ay 6. And then ang SDA visitor ay 4. And then ang non-SDA ay 1. And ang total naman po ay 11. So ang offering naman po ay 100. Ang overgoal ay 20 na mayroong total na 120. So sa car group 3 naman po ang present ay 9. And then ang SDA visitors ay 1. And then, ang total present po nila ay 10. At ang offerings naman po ay 100. And ang overgoal ay 67, na may total na 167. So, sa care group 4, meron present na 10. And then, ang SDA visitor ay 2. At ang total present po ay 12. And ang offerings ay 78. So, meron po tayong total na present sa lahat ay 47. And then, ang total naman po ng offerings ay 488. So, yun lamang po. Isunod na po natin ang special song ng Rampano Youth.
So, ang ating pong pamagat sa ating pong mission spotlight sa umagang ito ay may pinamagatang hindi inaasahang Sabbath rest. So, ang ating pong pangunahing tauhin dito sa ating pong mission spotlight ay si Tracy from Zimbabwe. Nang mag-enroll si Tracy sa Seventh-day Adventist Universidad ng Adventist sa Zimbabwe, binalak niyang gugulin ang kanyang Sabado sa pag-aaral o pagpapahinga. Walang masyadong alam si Tracy tungkol sa mga Adventist. Excited lang siyang makapunta sa Sulusi University at makalayo sa bahay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa pagtingin sa 4 na taon ng pag-aaral sa hinaharap, sinabi niya sa kanyang sarili na maaari siyang sana pumunta sa simbahan ng universidad isang beses bago siya makapagtapos. Lumipat si Tracy sa kanyang dormitoryo noong Biyernes ng hapon. Nang gabing iyon, nagimbita ang bago niyang kasama. Pumunta siya sa simbahan para sa paglubog ng araw. Hindi pa nagsisimula ng klase si Tracy, kaya siya ay walang anumang takdang aralin na gagawin. Mabuti naman, sabi niya, pupunta ako at tingnan kung ano ang mangyayari. Sa alas 6 ng gabi, ang 2 kabataang babae ay nagpunta sa Vesper sa simbahan ng universidad. Ito ay isang bagong karanasan para kay Tracy. Bago ang mga kanta, walang sumasayaw o pumapalakpak ang kanilang mga kamay tulad ng sa simbahan ng kanyang pamilya. Ang karanasan sa pagsamba ay hindi masama. Iba lang. Noong Sabado ng umaga, nang magising si Tracy, sinabi ng kanyang kasama sa bahay na magsimba silang muli. Magkasabay na naglakad ang dalawa papunta sa simbahan ng universidad. Nasiyahan si Tracy sa musika at sermon. Tila naging malugod at masaya ang lahat. Hindi siya nakaramdam ng bago o wala sa lugar. Pakiramdam niya ay bahagi na siya ng grupo. Nang gabing iyon, sinabi ng kanyang kasama sa silid na dapat silang magsimba muli sa pagkakataong ito para sa panibagong paglubog ng araw. Nakangiting pumunta si Tracy, naaalalang minsan lang siya nagplanong pumunta sa simbahan. Siguro sa 4 na taon niya sa Sulusi University, ngayon siya ay pupunta sa 3 pagkakataon sa loob ng 2 araw. Nagsimula ang mga klase sa sumunod na linggo at sumisid si Tracy sa kanyang pag-aaral sa accounting. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan. Nasiyahan siya sa pagkaing inihain sa malaking dining hall na pinalawak sa tulong ng isang 2015 13 handog ng Sabat. Nang dumating ang sumunod na Biyernes ng gabi, natagpuan niya ang kanyang sarili sa simbahan sa halip na gumawa ng takdang aralin o magpahinga sa kanyang dorm room. Lumipas ang mga linggo, binago siya ni Tracy, isip tungkol sa kanyang mga plano sa Sabado. Naisip niya na kailangan niyang mag-aral o magpahinga sa kanyang silid tuwing Sabado. Ngunit hindi niya kailangan ng espesyal na oras para makapagpahinga tuwing Sabado dahil nagpapahinga ang lahat. Mahilig din siyang magsimba. Kung tungkol sa kanyang takdang aralin, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang mga marka. Ang mga klase sa universidad ay tumatakbo mula Lunes hanggang Huwebes.
Kaya marami siyang oras para gawin ang kanyang takdang aralin tuwing Biyernes at Linggo nang hindi na kailangang maglaan ng dagdag na oras tuwing Sabado. Pagkatapos, ang universidad ay nagkaroon ng isang linggo ng spiritual na diin. Isang pastor ang dumating upang magsalita mula sa kabisera ng Zimbabwe, ang Harare. Nang mag-apela siya, ibinigay ni Tracy ang puso niya kay Jesus at kalaunan ay nabautismuhan. Ang Biblia ang naging paboritong aklat aralin ni Tracy at gusto niyang pag-aralan ito at ibahagi ito sa iba. Naalala niya ang mga kaibigang nag-aaral sa isang universidad sa Zimbabwe bago dumating sa Solosi. Humingi siya ng payo sa kanila tungkol sa pag-aaral sa isang universidad. Sinabi nila sa kanya na kailangan nilang mag-aral o magpahinga tuwing Sabado at Linggo, kaya bihira silang magsimba. Bilang resulta, nakarating si Tracy sa Solusi na iniisip na kailangan niyang mag-aral o magpahinga tuwing Sabado at Linggo at walang oras para sa simbahan. Ngunit ngayon ay natanto niya na ang simbahan ay isang mahalagang bahagi ng kanyang karanasan sa universidad. Sinimulan ni Tracy na sabihin sa kanyang mga kaibigan ang kanyang karanasan. Kailangan mong pumunta sa simbahan, sabi niya. Aalagaan ng Diyos ang iyong pag-aaral at tiyakin na mayroon kang sapat na pahinga. Ang kanyang mga kaibigan ay namangha at nangakong sisikaping magsimba ng mas madalas. Plano na ngayon ni Tracy na anyayahan silang bisitahin ang simbahan ng Adventist. Bahagi ng 2015 ika-13 Sabbath, nakatulong ang pag-aalok sa pagpapalawak ng dining hall sa Solosi University na nagbibigay daan dito upang mas mahusay na maglingkod mga estudyante tulad ni Tracy kung paanong ang pagpapala ng handog na iyon ay nararamdaman pa rin sa universidad. Ang inyong kontribusyon sa mga proyekto ng ika-13 Sabbath na quarter na ito sa pagpapala ng Diyos ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa Zimbabwe at higit pa. Salamat sa pagpaplano ng mapagbigay sa handog noong September 27. So yun po yung ang kwento ni Tracy from Zimbabwe. So yun lang po yung ating pong mission spotlight sa umagang ito at happy Sabbath muli. Okay, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid at muli ay happy Sabbath po sa inyong lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay patungkol sa pagpapasulong or promotional talk ng atin pong Sabbath School. Ako ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid na tayo pong lahat ay maaga na nakapunta dito sa simbahan. So, kaninang umaga, ang aming pagsisimula ng pagluluto ay nasa oras ng mag-aalas 5. So, maganda pala pag maaga ang pagluluto sapagkat maagang makatapos sa ating mga paghahanda sa loob ng ating kakailanganin sa ating almusal at ganun din ang pag-asikaso ng ating mga sarili para tayo ay maagang makakapunta dito sa simbahan. So, ang atin pong pasulong ngayong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, ay hayaan niyong dadalhin ko sa inyo ang patungkol sa ating mga programa ng ating iglesia na may kinalaman sa ating mga tungkulin. So, ang atin pong buwan ay nasa buwan na tayo ng Agosto at mabilis ang paglipas ng mga araw.
para magtatapos ang isang buwan. At ang kasunod nito ay September. Pag bear na yan mga kapatid, ay hindi na magtatagal. Magpapalit na naman tayo ng mga tungkulin ng ating iglesia sa pamamagitan ng ating mga eleksyon, October, no? Kaya ako po akin pong hinihingayat ang lahat ng mga kapatid na hindi pa membro sa iglesyang ito ay kinakailangan na kung tayo po ay nagpapasya na tayo ay dito na mamamalagi, ay kinakailangan natin na ating pong lilipat ang ating mga pangalan sa iglesyang ito upang tayo ay lubusang kasangkapanin ng ating Panginoon sa gawain ng kanyang iglesia nitong huling mga araw. Sapagkat ako po'y naniniwala na pagkakatayo po ay isang membro ng iglesia, ay mas malaki ang atin pong magagawang magiging kabahagi sa pagpalaganap ng pabalita. No? Kaya ang akin pong una na dadalhin sa inyo ay itong ating mga panunungkulan. Sapagkat ang lahat po ng mga departamento ng iglesia ay nahahatid po ito sa evangelism. Ano po? Nahahatid po ito sa evangelism na kung saan ito pong lahat na ito ay naghahanda para sa kaluluwa na dadalhin natin sa paanan ng ating Panginoon. Okay. Kaya sabi dito, isang mahalagang bahagi ng iglesia, ang department ng church ministry na itagubilin, na hirangin ang isang church ministry council para siyang mag-uugnay sa mga gawaing itinataguyod ng malaking department na ito. Maiibsan ang sangguniang ito, ang lupo ng iglesia ng maraming maliliit na gawain. Ang ilang sangay ng department na ito ay binabanggit dito ng may pagdiriin sa kung paanong ang mga ito ay nauugnay sa iyong gawain bilang leader. So, itinatag ng iglesia ang programang Adventist Community Service or bilang paghahayag ng pag-ibig at malasakit nito sa mga nangangailangan. Ilan sa mga proyektong pampamayanang pinagtibay ng iglesia ay ang pagpalaganap at paghahanda ng mga damit, pagkain at iba pang supply para sa mahihirap at kulang palad, ang pagbisita ng mga ospital at bilangguan, proyektong pampamayanan, kalusugan, proyektong pang-agrikultura, pagkukumpuni ng tahanan para sa matatanda ay sentrong kanlungan para sa mga inaabuso at saklulo para sa mga napahamak. Okay. Kaya tama po ang ginagawa nila ni Brother Dodds at Pastor Cas sa pagdadalaw, bisita sa mga kulungan, mga hospital na may mga sakit. At hindi lang yan, ay ipinagtibay din ng iglesia ang paglaganap at paghahanda ng pagbibigay ng mga damit. Mayroon po tayong mga damit na pwede po nating ibibigay lalo't higit sa mga nasunugan at mga nabahaan, mga kapatid, ay kailangan pong atin pong ibibigay tulong. So yung mga matatanda na hindi na parang naabandona ng kanilang mga anak at hindi na nabibigyan ng sapat na pangangailangan, na alam naman natin, pwede po natin yan na pagmiministeryuhan ang ating pong iglesia sa pamamagitan ng ACS. Kaya napakahalaga po ang tungkulin ng ACS or itong dating katawagan niya ay Dorcas or Community Service, na kung saan ito ngayon ay tinatawag po itong ACS or Adventist Community Service. So, kung tayo po ay napipili sa mga departamentong ito, pwede po natin na i-search sa ating mga cellphone, sapagkat itong lahat ng mga departamentong ito, mga kapatid, ay pwede po natin itong makikita doon kung wala tayong manual na mababasa. Pero kung mayroon po tayong
mga manual ay mas maigi na tayo po ay kailangang hanap na magkakaroon tayo ng sariling manual na magiging guide. Kahit tayo po ay ordinaryo na membro ng ating iglesia, ay kinakailangan na magkakaroon po tayo ng sariling atin pong mahahawakan sa panahon ng atin pong babasahin ito. 24 hours na atin po itong mababasa at malalaman ang manilalaman bilang mga membro ng iglesia. So, kasabay dito mga kapatid, no, yung family life na atin pong ginagawa kaninang umaga, ay magbabangon po ito, magbubuhay po ito sa mga kapatiran para maihanda ang mga sarili sa pagsamba sa maagang araw ng Sabat. No? Ano pong oras ang atin pong pagsisimula ng family life? 8:00. So, ibig sabihin, kung 8:00 ang atin pong pagsisimula, ay tama po. Ang ating mga kapatid, si Mr. and Mrs. Aclon, ay dumating ay 7:30. Si Sir Chad ay 15 minutes to 8. Okay? So, at mga kapatid, isa po ito sa nagre-reforma ng ating mga sarili sa pangingilin ng Sabat, no? Na maihanda ang ating mga sarili na tayo po ay mas nailagay sa tamang oras ng atin pong pagpunta sa simbahan. So hinggit nito ay kinakailangan po bilang isang family ministry leader ay dapat magkaroon din po siya ng programa na maisasagawa. Okay. Katulad po ang ating pong church sa darating na ngayong 7 ay mayroon po tayong isang programa na part po yan ng family life, no? So, mamaya ay mababasa din po yan ng ating clerk ng ating iglesia. Kaya, napakahalaga po na hindi po tayo natutulog sa ating mga departamento, no? So, may mga kaisipan na nag-isip na hindi man mahalaga itong departamento na aking na kalagyan. So hindi po. Lahat ng departamento na napaloob ng iglesia, mga kapatid, ito po'y napakahalaga sapagkat pagka-department, mayroon po yang department head leader. Ang department head leader ay siya pong kasama ng kanyang associate ay sila po yung magbubuo ng magiging programa ng kanilang departamento at kinakailangang ito'y i-submit sa church board. At pag ito ay nairekomenda at naaprubahan, ito ay magiging legit, mga kapatid. At ito ay nasa minutes. Pag rekomenda natin sa body, ito ay approve na magiging maipagtibay na programa ng iglesia. Kaya huwag pong kalimutan na sa lahat po ng mga department leader na gumagawa po ng mga programa na pagka hindi na i-absorb, na i-recommenda sa church board, ay huwag po natin gawin na siya na yung pinaka-programa unless na ito ay hindi pa naihatid sa board at naipagtibay at ito ay nabasa, nairekomenda sa ating kongregasyon at ito ay naging aprubahan ng lahat at dito mga kapatid, ang iglesia ay magkakaroon ng panukala na ito ay isang gawain ng iglesia. So, mag-ingat po ang lahat ng mga leaders para ang lahat po ay magiging kasang-ayon sa lahat ng panukala ng iglesia upang maglalakbay ang ating iglesia sa maayos at matiwasay na paglilingkod sa komunidad na kung saan ang loob ng iglesia ay nagkaroon ng pagkakaisa sa gawain. Ano po? So, sa darating din na August 30,
mga kapatid, bahagi po ng Sabbath School Department ang pagkakaroon po ng mga naaprubahan ng ating board na mga visitors. Mayroon po tayong Visitors Day. At mayroon pong binanggit si Pastor doon na katawagan, alam naman yun ni Sister Alchin. Yun po mga kapatid ay napakalaking bahagi o bagay na ang atin pong Sabbath School ay magkakaroon ng pag-iimbita ng mga hindi mananampalataya. Yun yung po yung panahon na atin po silang maanyayahan na makakasama sa atin pong pagsamba, sa atin pong iglesia, at magkakaroon po tayo ng mga tinatawag na mga special program ng ating iglesia. At dito mga kapatid ay magiging sa isang 5 Sabado, mayroon bihira lang po ang Sabat na ang buwan na 5 Sabado ang nagkaroon. Kaya mga kapatid, napaka-importante na ang ating iglesia ay mayroong nagpapanukala. Kaya kabahagi po dito sa nagpapanukala ay ang mga leader ng department na kung saan doon siya nakatalaga. So, yung ating activities and personal ministries, mga kapatid, kung ito po'y ating mapapansin, ito po'y mas madalas na inanyayahan ng ating pamunuan ang departamentong ito upang magkakaroon ng mga seminars para ibigay sa kanila ang mga mas lalong mga maka-inspired na mga bahagi ng kanilang tungkulin na alam nila ang kanila pong mga gagawin. So, dagdag ito na magkakaroon po sila ng malawak na kaalaman kung paano mumunuan o pangangasiwaan ang lay activities and personal ministries, sapagkat bawat member ng iglesia ay tinatawagan sa ilang paglilingkod. Ilan sa mga paglilingkod na ito ay nagbibigay suporta sa mga panloob na programa ng iglesia. Ilan pa rin ang ginagamit para abutin yaong mga nasa labas ng iglesia. So ang mga pinuno sa lay activities ministry ay pinili para pasiglahin ang paglinang ng mga kaloob ng member para makuha yaong mga nasa labas ng iglesia. Sa isang tanging paraan, ang leader ng lay activities and personal ministry ay nagsisikap na malinang ang kakayahan sa pangangaral na ibinigay ng Diyos para sila ay maging mga misyonero sa kanilang pamayanan. Binubuo at ipinatutupad ng leader ng lay activities and personal ministries ang mga programa ng iglesia para sa pagsaksi sa pangangaral para sa labas. So ito mga kapatid, isang napakagandang mga programa na kung saan dapat po natin itong tugunin. Lalo na pagka tayo po ang nakatalaga bilang isang department leader ng departamentong ito. So mga kapatid, ang atin pong mga youth department sa mga kabataan, ito po'y isang napakalakas na gawaing pangangaral o evangelism ng atin pong iglesia. Sapagkat pagka wala ang mga kabataan sa ating iglesia, ang iglesia po ay makakaramdam ng panghihina, no? So, kaya sa programa po ng change, ang tawag nito nila, mga change program. Pagka ito po ay nagsusunod-sunod na ang mga kabataan ay wala sa loob ng iglesia sa ilang Sabado, makikita natin na ang iglesia ay maapektuhan, parang humihina, no? Sapagkat nawawala ang persa ng mga kabataan, no? So mahalaga po na ang mga kabataan ay magkakaroon po sila ng gawain para sa kapwa kabataan din po na sila ay makakapagdala at magiging magpapanukala kung papaano isasagawa ang youth department na mayroong pagkakaisa ang mga
kabataan sa loob ng iglesia. Kasi kung ang mga kabataan sa loob ng iglesia ay wala po yung tinatawag na unity, ay kahit ito ay ang makapwa kabataan ay hindi sila na ministeryo, maaring ito po ay magdudulot ng panghihina sa loob ng iglesia, no, ng mga kabataan. So, magiging sanhi dito ang di na pagdalo sa atin pong Sabbath School at masusundan po yan hanggang sa makikita natin na hindi na active ang ilang mga kabataan. So, mas mahalaga na pagka magkakaroon po ng mga pag-uusap ay involved ang lahat ng mga kabataan, ang youth department ay magkakaroon po ng isahang pag-uusap or meeting mapatungkol sa pag-unlad, paglago ng kanilang paggawa ng kanilang mga activities, ito ay sangkot ang lahat ng mga kabataan, mga kapatid. So, ay napakahalaga sa bawat isa sa atin na alamin ang mga tungkulin na kahit hindi pa natin ito na hindi pa tayo nalalagay sa tungkuling ito. So, libre naman po ito na atin pong malalaman sapagkat pag-search po ito, anumang tungkulin na mayroon, lalabas po yan, mga kapatid, ang kanyang explanation at ito ay malalaman po natin. Paano natin ipapangsyon ang ating mga departamentong pinangungunahan. So, ang atin pong evangelism na ito, ang lahat po ng departamento sa iglesia ay nahahatid po ito sa evangelism or pagpalago at pagpalakas ng iglesia. Kung ito po ay mas malaman natin, mas napakahalaga sapagkat hindi po tayo mahihirapan kung paano natin gagawin ang atin pong mga panukala bilang leader sa departamento. So, kung hindi po natin gaanong suhito, ay pwede po tayong magtatanong doon sa mga taong iniisip, inasahan natin na makakatulong po sa atin. Ano po? So, sa misyon, pwede po tayong makakakuha ng mga babasahing mga manual upang magkakaroon po tayo ng mga idea. At alam ba ninyo na ang pagkahalal sa mga departamento na tayo po ay talaga o napili ng Diyos, ito po ay isang bagay na tayo po ay mailalagay ang ating mga sarili sa isang solemni na paglilingkod sa Diyos at maiingatan, dagdag ang ating mga sarili sa anumang hamon sa araw-araw ng atin pong mararanasan. Tayo po ay magkakaroon ng isang mataimtim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung mayroon po tayong mga bagay na atin pong naisagawang hindi mabuti laban sa ating Panginoon, maari po itong ang mga bahagi na atin pong natanggap mula sa pagkakatiwala ng ating mga kapatiran na tayo po'y napili bilang isang leader, ay magdudulot po ito, mga kapatid, ng pagpapala sa atin. Sapagkat ilalayo po natin ang ating mga sarili sa dating kasalanan na atin pong nagagawa. Kaya kung tayo po ay nasa pwesto na ng inilagay po tayo ng ating mga kapatiran at ang ating mga kapatiran ay isang representative lang yan na ipinili ng Diyos upang tayo'y mapili din na maglilingkod. Actually, ang Diyos talaga din ay isa sa mga nag-uudyok upang tayo po ay mailalagay. Kaya anumang mga bagay na hindi kanais-nais sa Diyos na atin pong nagagawa, ay isang paraan po ito na makakatulong na tayo po'y maiingatan mula sa anumang mga kasalanan na atin pong mga nagawa. At ito ay, mga kapatid, ang Diyos ay magpapala sa atin. So, mga bahagyang mga promosyonal na akin pong naibibigay sa inyo, ay isa lang po itong mga bahagi upang ma-review po natin ng kaunti, no? Ang ating ilang mga bagay na kung saan ngayon ay hindi pa tayo na ilagay, ay maaring sa darating na
pilian ay maaring tayo po ay mailalagay. Kaya dito po ay magiging handa ang bawat isa at ulitin ko, lalo't higit ang mga kapatiran na hindi pa lubos ang kanilang pagiging membro sa iglesyang ito, na ito po ay nakaugnay sa Central Siksikan, ay mailagay po natin mga kapatid upang ang Diyos ay gagamit po sa atin sa pamamagitan ng mga pangangaral ayon po sa programang ito, nang ang buong iglesia ay magkaroon ng mga pangangaral na kung saan isa po kayo sa mga kabahagi, tayo pong lahat isa sa mga kabahagi na kung saan ito po ay may isasagawa ang pagdadala ng pabalita sa ating bukirin sa lugar na ito. So magandang umaga at happy Sabbath po sa ating lahat. Thank you po sa inyo pong pakikinig. Ayan po, maraming salamat po sa mga nakibahagi po sa ating pong programa sa umagang ito. Tayo po ay dadako na po sa ating pong lesson review by Care Group po. Ayan. Akin pong bibigyan ng ilang minuto po para mangolekta po yung by Care Group ng kanilang mga offerings. So, yun lang po. So, proceed na po tayo sa ating pong mga Care Group 1, 2, 3. Yun, ayun po. Ang mga kabataan po doon po sa may pinto banda. Yan, lahat po ng kabataan, proceed na po tayo doon sa Yan. At dito po yung Care Group 1, Care Group 2 po doon sa may likod banda, at Care Group dito po yung 3. So, ayun lang po.